So sa humans, we belong to the class Mammalia. Ang Mammalia, taxon yan, at the class level. So mamaya i-discuss pa natin yung hierarchy. Ang tawag doon, yung hierarchy ng taxonomy. Okay, tapos, wait, saan na ba? Oh, yun. Basically, that's it. Like, when you say mammalia, that's a taxon. It is a group sa taxonomy at the class level. Marami pang iba't ibang examples. Like, isa lang to. Pero, alam niyo naman, we are mammals kasi we have mammary glands. One of the vertebrates yun, di ba? Okay, ano pa ba? Well, basically, that's it. Next na tayo. Okay, so onting history lang sa taxonomy. Sa ano kasi, Aristotle, I think everyone is familiar naman with Aristotle. Like one of the pillars of biology. Actually, in fact, he is the father of biology. Ayun. So he was the first to formally classify living things based on three things. So ang una is yung functionality. Basically kung based on use. So it's based on use. Tapos, based on paired traits or like ito paired traits to, binary. Binary classification yan. Or like opposites. Bibigyan ko na example later. Tapos, last is observation-based, which is empirical. Okay. So, sa functional, ito na, favorite ko to i-discuss eh. Sa functional, from the word itself, sa ano yung function niya. Like, what does the structure do? Hindi lang kung ano yung itsura niya. So, mag-set tayo ng example. Bees. Ano bang ginagamit ng bees para bubuyog? Para, ang tawag doon? Para lumipad. Of course, wings. Tapos, next. Birds. Birds in general. Gumagamit din sila ng wings. Although, they are in terms of structure, magkaiba sila kasi ang wings ng bees ay made of chitin. Chitinous exoskeleton. Diba? Kasi arthropod ang bee. Ang birds naman, if I'm not mistaken, endoskeleton yan. Combination ng bone and muscles. Ayun. So, kahit magkaiba sila in terms of structure, parang kinlassify siya ni Aristotle based on functionality kasi ginagamit sila both for flight. So, ayun. And actually, sa bio, may term na tawag dito. Ay, wait. Lakihan ko. Kasi sa mga may magte-take ng bio dyan in the future, may encounter nyo to. So, ang tawag dito ay analogous structures. Ayun, may nakita ko, ang galing. Oh my God, ang galing niya, guys. So, pag sinabi natin analogous, wait lang, ano ulit yun? So, different ng structure internally, tapos evolutionary different din yung evolutionary ancestor, pero same ng function. But, same ng function. Ayan, same sila ng function. Ang kabaliktaran niya, homolog or homologous structures. So, ayun naman, same ng evolutionary ancestor, ganun, same ng structure, pero iba ng function. Like, for example, as humans, yung limbs natin, ginagamit natin for walk. Yung appendages natin, ginagamit natin for walking, pero sa iba, ginagamit for swimming. Something like that. Ganun ang homologous structures. Pero, wait, lumalayo na tayo. Wait, saan na tayo? Next. Binary.
When we say binary, the opposite siya. So si Aristotle, dinivide niya into like 4 major groups. Parang opposite lang to, blood versus non-blooded, egg-laying versus live-bearing, nocturnal versus diurnal, tapos wet and dry respiration. So yan. So dun tayo sa pinakauna, which is blood versus non-blooded. So basically, ano lang to, vertebrates versus invertebrates. Yun. They were divided daw based on the presence of blood. Pero ano lang talaga, vertebrates versus invertebrates. So sa mga vertebrates, di ba? Vertebrates belong to the subphylum Vertebrata. Tapos, sa subphylum Vertebrata, may limang class. Unang-una, mammalia, tayo. Next, birds or aves. Sumunod, reptiles. Next, amphibians. And then last, fishes. So may study dito, ang tawag dyan, herpetology. Sa fishes naman, ichthyology. Tama ba spelling? So birds, ornithology. I forgot na yung sa mammals, pero mammalogy something. Pero ito yung pinaka-usual na itong tatlong yan. Okay, so going back, egg-laying versus live-bearing. Parang ano naman yan, self-explanatory. Nangingitlog tapos pinapanganak na buhay na. Something like that. Pero alam nyo ba, sa bio, may term for these two. So for egg-laying, we call them oviparous oviparous. Tapos, viviparous. Ayan, ano ba mga egg-laying? Manok. Wala. Ibon. Basta yun, nangingitlog. Ayun, alam nyo na yan. Pag live-bearing, tayong humans, like pag pinanganak, hindi siya lalabas sa itlog. Basta buhay na. Viviparous yun, like giraffes, cats, dogs, so yun. Okay, so next naman. Itong nocturnal versus diurnal, kinlassify niya. Ngayon, it is based on this term, diel activity. So based to sa kung kailan active yung isang organism during the day or during the night. Ganon. As we all know, pag nocturnal, during the night. Pag diurnal, during the day. Pero alam nyo ba, meron pang like, natutunan ko lang to sa college, sa UP. So, i-share ko na rin sa inyo. Meron pang classifications other than nocturnal and diurnal. So, merong tinatawag na crepuscular animals. From the word itself, crepusculans. Ano ba ang crepusculans? Twilight. Hindi to yung What Happened Bella ha. Ito, basta twilight. Ano ba yung twilight? Dalawa yan. Dusk and dawn. So may mga hayop na tawag doon. They are active during twilight, meaning dusk and dawn, para due to a lot of reasons. Una, para hindi sila mainitan. Like basically yun, to avoid the extreme heat of the day. Depende yan sa panahon or the climate they're in. Tapos, usually naman, to avoid predators, para hindi sila makain, syempre. Syempre, parang low-key lang sila. Ganon. Basta gets nyo na yan. So, mabigay tayo ng example. Merong mga deers na active like early in the morning, ganon, during twilight, para para hindi sila makain. Syempre, ang daming predators dyan na diurnal. Tapos kung mag-feed sila during the day, di nakain sila. O yun, so number one example yun. Tapos isa pa, fireflies. Merong mga fireflies na ginagamit ang tawag doon, para mas active sila during dusk for mating signals, ganon.
And meron pang isa. So, syempre, kung meron nocturnal, diurnal, merong crepuscular, merong both na nocturnal at diurnal. Ang tawag doon, cathemiral. Ayun. Wait lang. Naglag ba ako? Okay, yun. Cathemiral. So when we say cathemiral, active sila during, wait, mali. Both day and night. Pero, irregular intervals. So they don't adhere to the nocturnal and diurnal schedule strictly. Kasi depende yan sa food availability, ano pa ba? Sa competition, sa temperature, ganon. Or safety in general, para hindi sila makain din or wala silang kaagaw. For example, lions, they're considered as cathemiral kasi they hunt both day at night. Depende sa activity ng prey nila. Tapos, meron namang may mga elephants naman na they forage at any time of the day or night. Often in short bouts throughout the 24 hours, ganun. Tapos meron din mga leopards, like, ayun, big cats like leopards na active sila day and night depending on the environment then at sa mga competitors nila. Syempre, para wala silang kaagaw. Ayun. So last naman is wet versus dry respiration. So basically, kung nag-breathe ka lang through gills or lungs, so parang aquatic versus terrestrial yan. Okay. So meron pang isa. Ang tawag dito ni Aristotle ay dualizing species or terata. So para siyang errors in nature. So bakit niya sinabing dualizing species to? Kasi they don't fit neatly sa binary classification ni Aristotle. Like, mabigay tayo ng example. Whales. Okay, whales. And, okay, wait, whales na lang. Ang tawag kasi sa mga whales, dolphins, ay cetaceans. Parang meron pang isa yung porpoise. Tama ba spelling ko? Ayan. So, anong meron sa kanila? Saan ba sila nakatira? They are marine animals, di ba? Pero, they give birth to live young, offspring. So, hindi siya parang binibreak niya yung expected pattern ni Aristotle. So, parang nahihirapan siyang i-classify yon. Kasi, usually, di ba kapag mga fish, they lay eggs. Pero, ba't itong mga to, bakit they give birth to live young offspring? So, parang ganun. Tapos, next is bat. Di ba? Ang bat, may wings. So, lumilipad siya. Pero, bakit may mga bats na kayang maglakad at nagbe-bear ng live young offspring. So, nahirapan din siyang i-classify. Yun. Tapos meron pang isa, sponge. I think sana familiar kayo here, sponge, is SpongeBob. SpongeBob is a sponge. Tapos, meron siyang, it resembles a plant kasi stationary siya. Pero alam nyo ba, hindi naman talaga actually plant ang sponge. It is actually an animal. Animal ang sponge. Ang sponges, invertebrate siya, belonging to porifera. Oh my God, may nakita akong nagsabi ng porifera. Ayan. So yun. So parang key takeaway lang kay Aristotle. Examples lang naman yun. Key takeaway sa contribution ni Aristotle sa taxonomy, kahit like marami siyang flaws and imperfect siya,
parang isa siya sa mga nag-introduce ng pag-organize ng life into groups based sa shared traits. So parang naging basis yon ng, isa sa mga naging basis yon ng modern biological classification. So ito pa, pero napansin niyo ba, parang onti lang, wala akong nabanggit about plants. Parang yung contribution kasi ni Aristotle when it comes to plants, um, hindi siya like na-preserve kasi yung work niya ay nawala. So it was, anong tawag doon? Nawala yung work niya regarding plants. So hindi ganon ka-detailed or systematic yung work ni Aristotle sa plants compared sa animals. Like parang, wait, bago. Informally, in-group niya yung plants according to three, di ba? Trees, shrubs, herbs. Pag trees, alam nyo na yung malaki, tapos woody. Pero ang shrubs, like bushy and woody rin siya, pero hindi ganun kasing laki ng trees. Tapos pag herbs naman, medyo slender. O yun. So, walang binary system sa plants kasi nga nawala yung nawala yung work niya sa plants. So, yun. Tapos, alam nyo ba, meron kasing tinatawag na scala naturae. Wait nga lang, lakihan ko lang, sorry. Merong tinatawag na scala naturae. Na parang worldview na pinropose si Aristotle. Basically, this is the great chain of being. Ayun, so parang sa parang hierarchy na to, ang plants ang pinaka nasa lowest level of life, like below animals kasi nga they lack movement and sensation. Ayun. Tapos next naman, ito na si Carolus Linnaeus. I think familiar naman na tayo sa kanya kasi naaral natin siya sa Gen Bio, sa mga STEM dyan. Tapos, in junior high school din. So, Carolus Linnaeus is the founder of modern taxonomy. Tapos siya rin yung nag-standardize nung binomial nomenclature. So, basically yan yung two-part naming convention. Mamay di-discuss ko to. Yung genus and then specific epithet. Ayun. So, ang focus niya was classification and identification. Tapos, ayun, until now, universally, ginagamit yung binomial nomenclature sa taxonomy and systematics. So, yun pala, two-part name. Genus. Wait, medyo specific epithet dapat to. Sorry, my bad. So, meron siyang works. Ito parang lang to, additional info lang. Additional info lang, species plantarum, yun yung work niya sa plants, tapos Systema Naturae naman sa animals. Okay, tayo. May papakita ko sa inyong picture. Tapos, sana alam nyo to. May papakita akong picture ng animal. Ay, wait, sorry. Naglalag ba ako? May papakita akong picture ng animal, tapos sana mahulaan nyo siya. Ayan. May nakakilala ba sa animal na to? Kasi ito ang favorite animal ko. Oh my God, very good. Ang dami nakakuha. So ito, ang tawag dito ay quokka. At may pangalan siya. Pinangalanan ko siyang Mikey the Quokka. Siya si Mikey. Okay, ayun. So, si Mikey, meron siyang scientific name. Meron siyang scientific... Okay. Meron siyang scientific name na Cetonix brachyurus. So, ito na yung part ng nomenclature.
So yun na yun. Cetonix, yan yung genus. And then Brachyurus, yung specific epithet. So, pag pinagsama mo siya, yan yung species. Hindi ito yung species. Ang tawag dyan ay specific epithet. Pag pinag-combine mo yan, yan yung species na tinatawag natin. Yes, may nabasa ako sa comment, sabi, sila yung happiest animal on earth. Kasi nga, yung smile nila. Pero alam nyo ba, na parang dahil lang yun sa face structure nila, kahit naka-resting face sila, hindi naman talaga sila talaga masaya. Yun lang talaga yung structure ng jaw and face nila. Kaya mukha silang nag-i-smile. Ayun, tapos i-take note natin, ang scientific name, decide lang siya to be unique to only one species. Ito lang yan. Isang scientific name para sa isang species. Always remember that. So, meron tayong rules. So, una, write in italics or dapat italicize ang scientific name kapag digital media or kunyari nasa Google Docs or nasa books, naka-print, dapat naka-ano siya, italicized. Pero, kung ang tawag doon, kung isusulat nyo siya, for example, bio student ka or nasa STEM ka, tapos may quiz kayo, tapos ang sagot ay scientific name, you need to underline it. Ganyan. Okay, basically yun lang naman yun. Okay, sorry guys, hindi ko na masyadong isi-zoom. Tapos next naman, ito, basic lang naman to. Genus capitalize, yung first letter, tapos yung specific epithet, dapat lowercase. That's it. Mali to, kasi ba't to lowercase, dapat hindi. Tapos ito, ba't to uppercase, dapat lowercase. Ito mali lahat kasi dapat ito, tama pala to, pero ito mali. Ganyan lang yun. Tapos ito pa. Alam nyo ba, mga scientific name, they are in Latin or Latinized. So bakit nga ba Latin? Hindi ba kayo na-curious sa buhay nyo? Bakit Latin kaya yung scientific names? So Latin siya kasi ang Latin, hindi ko na masyadong zoom. Dead language na. Diba we all know that ang language dynamic yan, nag-evolve yan through time. So kapag gumamit tayo ng parang universal or stable language like Latin, parang mas magiging uniform na siya all throughout. Tapos mawawala rin, sabi to nung prof ko sa UP, Latin ang ginagamit para walang bias. Para walang regional bias. Ayun, para ma-bypass din yung regional variation sa ibang mga common names. So ayun, dahil dead language na siya, constant na siya, tapos neutral traditional language na siya. Ayun, so for example, ito, Brachyurus, it means short-tailed. Tapos ito, usually ginagamit to kapag nag-write na kayo ng mga research papers nyo, ganun. After first mention, genus can be abbreviated. So ito, nabanggit dito yung species. Tapos sa mga susunod na, hindi na siya full na sulat nung genus. Like, para siyang shortcut. Pwede yan gawin. Kasi na-try ko na yan dati. Meron kaming quiz sa taxonomy ata yun. Tapos, essay siya. Tapos, yung parang sinasagot ko, puro like scientific names. So, para mas, makasave ng time, ganito yung ginagawa ko. Pero syempre, don't forget to underline. Yun lang naman yun. Tapos, kung bakit may pangalan dito? Sino yan? Parang ganon. Bakit may pangalan? Like, sino yun? Like, part ba yun ng scientific name? Ang tawag dyan, may parang authority name yan. Ito kasi, sila yung mga scientists or naturalists. In this case, si Key at si Gaimard, they were the French naturalists na nag-name kay Quokka noong 1830 sa Australia. So ayun.
Cetonix, Brachyurus, just to ano lang, parang give credit sa mga nag-name ng species. Tapos para mas makatulong at mapadali yung pagtatrack sa mga original description sa scientific literature. Ganun. Ay, okay. So now we move on sa 3-domain classification. Okay. So ang pinakauna, alam naman natin na bacteria, archaea, eukarya. Familiar na to sa inyo, posibleng hindi. So, alam natin na ang bacteria at archaea ay prokaryotic. So, ano nga ba ulit ang prokaryotic? Ay, wait, pwede ko naman palang sulat dito. Ayun, wala silang nucleus at membrane-bound organelles. So, ayun lang. Anong implication nun sa cell? So, yung cellular processes nangyayari sa cytoplasm. Tapos, hindi nasa-separate yung DNA sa ribosomes. Tapos, when you say eukaryotic naman, ito yung prokaryotic. When we say eukaryotic, syempre, yung kabaliktaran, may nucleus at membrane-bound organelles. Pero, ano yung implication nun? Ito, naalala ko to, tumatak to sa akin. Nung fresh year ako, sinabi sa akin to naturo lang naman ng prof, pero tumatak siya sa akin. Compartmentalization. Ayan. So, compartmentalization. Ano bang pag nagkakaroon na ka ng membrane-bound organelles, nagkakaroon ng compartmentalization. When there's compartmentalization, there is specialization. So, for example, mitochondria, energy, ATP, powerhouse of the cell, ganun, chloroplast. Oh my God, sorry, ang ingay naman. May nagdi-drill. Chloroplast for photosynthesis. Ayan. So anong parang special doon? So kapag eukaryotic ang isang organism, obviously, masusupport niya yung multicellularity. Mas larger ang genomes, mas complex ang life cycles. We humans, eukaryotic tayo, di ba? So next, ito na. Based on cell wall composition. Ang bacteria, ang ingay. Ang bacteria, wait, good question. May nabasa ako. Unicellular po bang bacteria at archaea? Yes. Pero hindi natin masasabi na pag unicellular ang bacteria at archaea, multicellular na ang eukarya. Kasi merong mga unicellular na eukaryotes. Okay. So next naman, yung nasa cell wall composition, have you guys encountered peptidoglycan? Probably yes. Okay. Ang cell wall kasi ng mga bacteria, merong peptidoglycan. Ano ba yung peptidoglycan? Ang peptidoglycan, it's like a structural mesh. Yan yung sinisira ng mga antibiotics. Ano ba yung mga antibiotics na tinitake natin pag nakakasakit tayo? Yung mga penicillin, comoxiclab, azithromycin, clindamycin, yun yung sinisira ng mga antibiotics. Pero, sa archaea, wala silang peptidoglycan. Ang meron sa kanila, pseudo-peptidoglycan. So, similar looking siya, but chemically different. Tapos, sa mga archaea yan. Tapos ito pa, fun fact.
Ang peptidoglycan may isa pang name, urine. Other name yan ng peptidoglycan. Kasi ito namang pseudopeptidoglycan, pseudomurine. Okay. So, dahil different yung chemical composition ng pseudomurine sa murine or peptidoglycan, immune ang archaea sa mga antibiotics and common enzymes na commonly pumapatay sa bacteria. So, ayun. So, ang function lang naman talaga niyan is structural support and protection like cell wall. So, inaalaw niya rin na mag-survive yung archaea sa extreme environments. Kasi di ba, ang archaea nagka-thrive sa acidic, high salinity or halophilic, high temperature or cold. Ayun, isa-isayin natin. Kasi hindi ko siya nalagay. Ay, wait. So, pag acidic environment, acidophile. Kapag high temp, thermophile. Kapag high salinity, halophile or halophilic. Kapag low temperature, psychrophile. Ay, wait, tama ba spelling ko? Ayan, psychrophile. Tapos meron pang isa actually, methanogens. Papakita ko sa inyo, may example mamaya. So usually, nasa gut yan, naturally, ng mga humans and other animals. So they give off methane from the word itself. So ang cell wall naman ng mga eukaryotes, it varies. Pero tandaan natin na ang mga animals and some protists, wala silang cell wall. Kasi nga, di ba, they actively move animals. So kung may cell wall tayo, hindi tayo makakagalaw kasi mas magiging rigid tayo. So next. Ay wait, bigay ko pala yung mga examples ng cell wall. So sa mga fungi, nabanggit ko kanina, chitin. Tapos sa plants naman, marami actually. Mga polysaccharides like cellulose, ganon, pectin, etc. So for structural ano rin yan, diversity. Tapos, yun, structural diversity and protection. That's it. Chitin, composition niya ng cell wall ng fungi. Okay, next na. Let's go to the membrane lipids ng tatlong domains na ito. So, kung mapapansin ninyo, same ang bacteria at eukarya sa composition ng membrane lipids. Like, ang membrane lipids ng bacteria at eukarya ay ester link. Tapos, ang archaea naman, ether link. So, muna tayo dun sa ether link kasi siya yung naiiba. So, ang ether, isa siyang organic compound. So, ang function nito, dahil sa ether-linked membrane lipids, it makes, it makes the bacteria, the archaea bacteria chemically resistant to heat, acid, and high salinity. Ayun. So, anong special dito? Syempre, as extremophiles, nasusupport niya yung extremophilic lifestyle ng archaea. Like hot springs, salty lakes, acidic environments, and so on. Pero pag sinabi natin ester, ang function niya,
Siya yung typical na nagka-form sa phospholipid bilayer. Ayun, for nutrient transport. At energy gradients. Pero, compared sa ether, less chemically stable ang ester. Like, suited lang siya sa mga moderate na environments, hindi yung mga extreme. So, ang eukarya naman, ang pinagkaiba ng, para silang may ester, pero, ang ester-linked membrane lipids ng eukarya ay may sterols. Like, cholesterols. Which means, mas na-maintain yung tawag dun, yung membrane fluidity, mas nasa-separate yung organelles, and it allows complex signaling. Ayun. So compared to bacterial membranes, mas stable ang ester-linked membrane lipids ng eukarya. So next. Ayun. Circular DNA for both bacteria and archaea, tapos linear naman ang DNA ng eukaryotes. So muna tayo sa circular DNA. So, pag circular ang DNA, mabilis lang ang replication. Simple and fast. So, tulad ng bacteria, ay ng archaea, it allows rapid reproduction, pero i-explain ko later why yung gene expression ng archaea ay mas similar sa eukaryotes compared sa bacteria. So ganun din naman, sa bacteria, nabasa ko kanina, may nagsabi, plasmids. Wait ka lang. Ay, ba't ko binura yun? Plasmids. Diyan yung parang yung gene transfer ng mga bacteria ay through plasmids. So, common sa kanila yung horizontal gene transfer. Kaya, mas mabilis yung pag-reproduce nila. But when it comes to eukarya, na may linear DNA, so, ang linear DNA ng mga eukaryotes ay organized May ano kami ma-practice. into chromosome. Kami ako pa iba. May practice kami, isus ka. Magtaong ka na to. 16. 16 lang? Anong Tapos, oras ka makauwi? Ay nga, wala ko ewan ko lang. dahil dito, mas nasusupport yung mga larger genomes, tapos complex gene interactions para sa multicellular life. Pero ito na, explain ko na yung correlation nila. Kahit may circular DNA ito, tapos linear DNA ito, may similarity sila. Have you guys heard of the term histones? Histones. Ayan. So, ang archaea at eukarya, may histones yan. Pero ang bacteria, wala. So, ano nga ba ang histones? Histones, nag-help yan. Wait. They are proteins that help package, sulat ko para ma-note nyo, DNA into organized structures called nucleosomes. Ayan. So, this makes DNA more compact and helps it helps na mas ma-regulate yung gene expression efficiently. So, ulitin ko. Ang archaea at eukarya may histones. Ang histones, proteins yan, na nag-help mag-package ng DNA into organized structures called nucleosomes. So kapag may nucleosomes, mas compact ang DNA. At kapag mas compact ang DNA, mas nare-regulate ang gene expression. Mas masikip, mas okay ang gene expression. So, pero bacteria, on the other hand, wala silang histones. Circular yung DNA nila, so nag-float lang sa
cytoplasm yung DNA. So, hindi siya masikip and iba yung organization niya. So, ayun, yung presence ng histone na mas similar ang archaea sa eukaryotes kung paano nila protektahan at i-manage ang DNA kahit na prokaryotic ang archaea. But in contrast, yung absence ng histones ng bacteria, wala lang, parang nire-reflect niya lang yung simpler DNA organization tapos rapid replication strategy ng bacteria. Ito na. Sa examples tayo. So una, binigay ko ang example, yung pinaka-common probably, Staphylococcus aureus. Kung yung nagbanggit, acetylation and deacetylation, that's higher bio na. Na-take ko siya sa vertebrate embryology, pero medyo advanced na yan, pero hindi tayo mag-go over doon. So una is Staphylococcus aureus. So ang Staphylococcus aureus, common example ng bacteria yan, coccus or cocci, kung ano gusto nyo pag-pronounce, basta maalala nyo yung spelling. So commonly found yan sa skin, tapos sa respiratory tract. So nagkakause siya ng infections if it enters the body. So ang shape niya, cocci, is spherical. Tapos dahil staffy, mas mukha siyang grapes, clusters. Ayun yung pangalan niya, Staphylococcus aureus. So typical ano lang siya, typical bacterial structure na may peptidoglycan, tapos prokaryotic, ganun. Tapos pathogenic siya. Next is E. coli. Ito, rod naman ito. Pag rod shape, ang tawag dyan, basistines ng humans and animals. Pero merong mga strains na pathogenic pa rin. Okay, may nagbanggit kanina yung gram state nila. So ang Staph aureus ay gram positive. Ang E. coli naman ay gram negative. Gusto nyo ba explain ko kung bakit sila gram positive at gram negative? Kasi wait, paano ba ito? Burahin ko ba? Gram positive bacteria, meron silang thicker peptidoglycan. Ay, mali. Meron silang thicker peptidoglycan layer. At meron silang lipoteichoic acid sa cell wall nila. Tapos ayun, yung plasma membrane. Tapos, ang gram negative naman, thinner peptidoglycan. Tapos, meron silang outer lipid layer. Ayun, take note yung differences sa thickness ng peptidoglycan. Kasi, wait, saan ko ba isusulat? Pwede ba ito burahin? Ang gram staining, merong 4 na parts. Una is yung crystal violet. Ito yung magko-color ng purple. Ito yung purple dye basically. Next naman is yung iodine. Ito yung mordant para kumapit yung kulay. Next naman, yung alcohol for decolorization. Tapos, lastly, safranin counter stain. Ito na, explain ko na kung bakit ganun yung kulay. Ay, wait. Ayun. Ang gram positive, purple siya kasi thick yung peptidoglycan layer niya. So, pag nilagay mo yung purple dye, tas mordant, mag-form siya ng complex. Tapos, hindi siya mawawash away nung alcohol. So, pag winash mo siya, purple pa rin siya. Ganon. Wait,
Hindi na to kasama dun sa i-discuss ko, pero i-discuss ko siya based sa stock knowledge ko. Hindi ko to na ano. So, dahil thicker yung peptidoglycan layer, kumakapit yung purple dye. Dahil nag-form siya ng complex dun sa mordant, if I'm not mistaken. Kaya kapag binash mo siya ng alcohol, andun pa rin yung purple. So, pag kinounterstain mo siya ng pink, ito pink to if I'm not mistaken, or red. Hindi siya magiging pink, like purple pa rin siya. On the other hand, ang gram negative, kapag in-stain mo ng purple dye, dahil thin yung peptidoglycan layer niya, tapos na-decolorize na siya, mawawash away siya. Like magiging, after decolorization, magiging colorless siya. So kapag in-stain mo na siya ng safranin, which is pink, magiging pink siya, reddish pink. So ang gram positive, parang ano yan, purple to blue na shade. Basta yan, parang ganito. Tapos kapag gram negative naman, reddish to pinkish. Pinkish? Kagabi lang tayo nagkita. Kagabi lang. Ayun. So wait, may nagtanong. Ang gram yan, parang name yan nung method na ginagawa para ma-identify kung gram positive ba ang bacteria or gram negative. Dora. Ang ganda So it's a name, hindi siya yung gram na mass, yung unit for mass. Okay na, medyo napatagal na tayo doon. So example naman sa Archaea, Uy, Jay. ito, Gusto sa'yo. Metanobrevibacter smithi. Yung mail. Isa siyang methanogen from Yung the letter. genus. Ha? Ayan o, nandyan. Bigay mo And lang mahanap siya sa KYC human gut. Leader. So it helps digest. Best ano yan? Ay wait, Soapcut. Oo ba? Sa Manila ganun. Ano ito sa akin? complex Sabi ko bag ko. Bag. carbohydrate. Kaya nagpo-produce siya Ano yan? ng methane gas. Oo. Kaya siya Wala methanogen. kaming ganyan. Ano lang to, nakita ko lang sa post to. So ngayon, example lang naman siya para makita nyo lang. Sino Tapos yan? eto na, Eukarya. Ay, si Ned. Oo. Okay. So, Tuloy nilagay ko mo dito, yan. Kilala ko Sequoiadendron giganteum. Ned. Ano? Ito yung Ned sequoia Meia. tree. Favorite ko kasi ito na tree. Yung ano, palong-palo sa UP. Giant sequoia. Baguio. Tapos lumipat ng UPD. Tapos, Yung nakascore ng 100%. typical na eukaryote lang siya na may complex body structure, tapos specialized cells, ganon. Tapos itong dentista. Mga lalaki talaga oh. So, tayo, humans, Sa mga babae. Di ba? so, we are multicellular organisms, Sa as mga we all babae, know. yun sa nandun. May true Oo. nucleus, linear Pero sa DNA, tanay, ganun pa rin ata. Or di ko organized yung chromosomes natin, meron tayong complex organ systems. Sa So ulo yun, yan. example lang siya ng eukaryotic complexity, multicellularity, tapos, ayun, advanced organ specialization. Basically, that's it. Babaeng Jerusalem body. Okay, next. Familiar ba kayo here? Dito online class, ano siya, online review. Para sa UPCAT. So ito, ang tawag dito, phylogenetic tree. Cut pa, mamatay rin naman. Kaya nga eh. So ito yung Same life. phylogenetic tree of life na divided into three domains. Bacteria, archaea, eukarya, na-discuss natin kanina. So nagtataka kayo, paano yan na-divide? Si Hana I mean, paano siya na-group? Si Ana, sorry. So dahil yan sa Si Ana. differences sa sequences ng nucleotides sa ribosomal ribonucleic acid. Ayun, sulat ko na lang siya. Sabi niya sa akin, hindi siya magpapagano. Ako una nakakita nun kasi nasa class. Group 14 structure yung ganun. Ayun. according to Sabi niya, hindi siya magpapagano. Lalaki. differences. Ano ulit yun? In the sequences Break na sila, no? of Wala na yung mga TikTok. nucleotides in Baka pag nag-aaw. ribosomal ribonucleic acid. Ayun. Pero like kung i-explain ko yun, medyo in-depth na siya. Like sobrang higher bio na siya. Pero basically, yung tinatawag na 16S ribosomal ribonucleic acid
ng bacteria, mas specific yung signature sequence nila compared sa archaea at eukarya, kaya siya naiiba. So basically, that's just it. Andun. Tapos ang nag-propose naman ng 3-domain classification, I Ano see ba wall yun? Carlos. Ayun na, may nagtatanong na, ano daw yung LUCA? Benta ng cross pag So ang LUCA ng prestige. is an acronym for More Last dito naman Universal. Gusto na yung daming gustusin sa college. Oh, tama. Oh my God, ang galing nyo. Ano, suot ko lang yan sa araw ng Last Universal Common Ancestor. So, nire-represent niya lang basically yung common origin. Sa senior Sulat ko. side. So, naka-ano rin sila. Common doon. origin Naka 1.5. of all life. Hindi naman. Ayun. So, it means na lahat ng organism, matitrace natin sa LUCA. So, sa LUCA, ang first split ay sa bacteria, tapos sa archaea. So, even though they are prokaryotic, at the molecular level, they are fundamentally different. Pero, wait lang, medyo like, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina. Medyo familiar group sa atin ng bacteria. Kasi they are simple, they are widespread, they are highly diverse. Pero, in terms of phylogeny and evolution, important ang bacteria kasi merong mga bacteria na naging organelles like mitochondria and chloroplast Yung nakakontribute sa school. through a process called endosymbiosis. Hindi naman nagtuturo. Hanggang ano. Bakit? PE nga siya namin. Ayan. Namin yun eh. Endosymbiosis. So ano nga ba ang endosymbiosis? So basically, i-explain ko siya into like simple words. May isang cell, kinain niya yung isang cell, but imbes na like i-digest niya at mamatay yung isang cell, nag-form sila ng symbiotic relationship at nag-evolve sila together. Kaya doon na na-form yung plastids. Si Miss Uy, Ma'am. Oo. Yun. Hindi, yung isa pa. Bago lang din yun si Ma'am Uy. Tapos archaea on the other, malapit tayo matapos, don't worry. Archaea on the other hand, they're genetically closer to eukarya. Makikita nyo dito sa tree. Naglalandi. Tignan nyo. Ito yung branch nung eukarya. Ito naman sa archaea. Mas related siya at the molecular level, Dapat mo kumain. yung archaea sa eukarya kaysa sa bacteria. Snitch Kahit pala yung nasabihin sumunod. mong pareho silang prokaryotic. Ayun. Two-face. So yun lang, in general, ultimate map lang yan ng biological history natin. Tapos, pinaprioritize niyo yung genetic blueprint kaysa sa physical appearance or kung Hindi, prokaryotic or about sa- eukaryotic. Kaysa sa kung prokaryotic or eukaryotic May siya. naging issue kasi nun So, yung ayun, sa dahil nanalo ng kinompare iPhone yung 17 na Wayne Ribosomal Trans. RNA sequences, Oo. na-reveal na, Kaibigan namin. ayun, anong tawag Tapos doon? like, binenta. Naka-split into Tas ang 3 massive nagkalat ng branches, isyong bacteria, nag-away-away archaea, sa mga eukarya. Tapos mas closely related ang archaea sa eukarya. Tandaan nyo lang yun, basta Tanda na kasi. mas may quiz tayo later guys, don't worry. Mas closely related ang archaea sa eukarya. Ayun. Okay, ito na. Nakuha mo na yung ano nyo. May mga kulang ka pang... How did you manage documents to doon. memorize all of this? Inaaral ko na po siya sa buong buhay ko sa UP. For 3 years. So ito na. Ito na yung taxonomic hierarchy probably we're all familiar with. Let's start with domain. Ito na yung kanina. Ito yung highest. At i-familiarize na lang muna kasi may mnemonic for here. Next naman, kingdom. Ito yung due to may general similarities. Hindi, iba Ano naman may to? pasok eh. Six kingdom. Hindi, as a fellow student, gets ko ang struggle nila. Kaya ano, hindi ako nag-guide. Classification Joke lang. Software siya mag-ano, sinyaw lang. Hello, kuya. of cabinet. Nasa loob. Ay, kuya. Pero So, animalia, plante, protista, fungi. Pero parang, wow. try namin, try ko. Isa lang ganyan. Hindi na lang. Janelle. Paano ba si Giselle? I mean like Depende daw. nung nag-form tayo, meron tayong sa chord. Familiar ba kayo sa chord date? Dito ka ate. Gusto niyo i-share ko rin? Meron siyang 5 na Hello. anong
tawag Laki ng dun? ganyan ko eh. Oo nga eh. Meron siyang 5 na common characteristics. So, meron ka dapat Bayaran niyo sa amin. notochord, Discount podcast. Oo nga. Wala dorsal kang nerve cord. Additional info lang to. Kung gusto nyo lang yan, no? May discount. Ah, din yung tao. Pharyngeal slits, Nandito na po si Kuya B1. posterior, ano ba? Sinadal. Posterior caudal tail ba yun? Tapos endostyle. Oh my god, I still remember my Zoo 102 class. O yun. Next naman, nematoda. Example lang, pero familiar naman kayo siguro sa C. elegans. Ginagamit sa CRISPR technology. 5 tayo eh, alam ko. Antophyta, ito yung mga Nilisto na yung ano. yun yung mga gymnosperms tuloy. Angiosperms. Hindi, may certificate daw kasi yun. Ay, di pa pala ito. Separate phylum ang mga gymnosperms, yung Coniferophyta, Cycadophyta, Netophyta, Ginkgophyta. Ireto ko na daw siya. Cnidaria naman, ito yung mga jellyfish. Kanina dito, ay, ireto ko daw siya. Si anemone. Tapos sinet ko picture ko, sabi ko, eto, ay, picture mo, sabi ko, eto, baka. Ayun. Sabi niya, Next, ayoko. class. So ang class naman, into more specific groups ulit na mas similar yung characteristics like mammalia, Parang kasi may hair, and then mammary glands. Baga Kung may tumayo pangkulot kayo ng buhok. Meron siya. Insecta, insects. 6 lagi ang insects. Magnoliopsida, ano yun? Ano itong magnoliopsida? Flowering plants pa rin. Gagamitin ko sa Primata, primates, pang-curl talaga. Mas kawawa. carnivora, Yung straight lang. carnivores, Yung ginaganon-ganon. Jason, taga-Simon. rosales. Okay na yan? Graduate siya, ay. Ito ano to? Order ng roses. Hindi yan yung sa Pangasinan. Ang kasama, ang Sana pwede. Tapos next naman, Hominidae, Felidae, Aricaceae. Examples lang yun ng families. Ito yung family natin sa taxonomy. Award niya parang Dami ko rin Felidae, if I'm not mistaken, sa cats to. Aricaceae, this is 6 legs. Oh my god, sorry. Ba't di ko sila, Ano meron bukas? di ko binitin. 6 legs sa insects. Tapos sa arachnids, 8 legs. Nakayuga ako nga. Ito na, genus. Oh, ano Ano lang yan, parang examples lang. Homo, sa atin, Homo sapiens. Lalo na ang alam ko walang pasok. Pantera, ito yung mga Pantera leo, Pantera tigris, lion, tiger, rosa, rose. Oo, sa sinod. Yun na rin yun. Pwede Tapos ito na yung mnemonic. Kanina ko pa nababasa sa comments. Practice or victoria? Ito, ginagamit ko talaga to. Nung una ko tong nabasa nung bata pa ako, ginagamit ko siyang mnemonic. Dear King Philip came over for good soup. Sorry guys, pero soup yung kinasanayan ko, hindi spaghetti. Ayun. So, ayan, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Sorry guys, I'm a still girl. Joke lang yung mnemonic kasi na nabasa ko sa book ko dati. Spaghetti. Tapos spaghetti pala yun. Bakit spaghetti? Ano, baka liin mo. Yung sa iba. Paras lang naman. Tandaan nila. Dear King Philip came over for good soup. Tapos na kayo. Di na ba kayo guys? Ready na ba kayo? Uy, wait lang. Okay, close your notes. Glamping ulit. Wait lang, magka-timer nga ako. Hindi na ako makalakad, guys. Ay, nakaibig pa lang. Oh, tara, gala tayo. Magka-timer ako, wait lang. Balik na. Nililibre mo. Wala naman ni Mika. Ikaw wala din ako. Hindi naman to. Hindi mo to graded. Wag kayo okay. Okay. I-discuss din naman natin. So 30 seconds per here. Siyempre, upkat to. Baka drawing to, ah.
Baka na daw po natin yung pinagbibigyan natin. Okay, very good. I'm so proud. A ang sagot. Hindi na yun need explain kasi pero yung i-explain natin yung ano, 9 to 4 po kasi. yung pagsulat ng question, yung paano sinulat yung question. Kasi sinabi kasi inclusive, most inclusive. So pinaka broad, ito yung pinakamalaki. To the most exclusively defined, ito yung pinakamaliit, the species. So kingdom to species. Discounted na pala yun. Pero kung kasama domain, edi domain. Pero tignan nyo yun na, check nyo kasi minsan baka makita nyo lang yung kingdom at phylum, ginagad-bilugan nyo, tapos may nakalagay pala dito domain. Bumili ka ng t-shirt? Ikaw? Kuya, baka may mag-S. Hindi naman na need magsabat guys sa papel, like ano lang, i-explain din naman. Next. Sino ba ninong mo? Pa-erase. Oo. Sino ninong mo sa kanila? Sino mo sa kanila? Oo. Alam mo ba yung Dora? Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Ito na nga ba ang correct answer? Letter D. So, wait, ang dami pa rin naman nakakuha. Pero explain ko kung bakit hindi A, hindi B, hindi rin C. Bakit hindi A? Kahit sabihin mong same species sila, kasi sabi dito same genus, pero kahit sabihin mong same species sila, walang may identical na twin. Ay, walang may identical na twin. Walang may identical na DNA. Kala ko magduduyin talaga. They don't have identical DNA. Kahit sabihin nung species level yan. Except kung nag-form asexually. No, kaso di pa daw alam kung Kasi ito naman can interbreed and produce fertile offspring. Ito usually baka daw alam sa kung species level to, hindi sa genus. So, Pero, alam nyo ba, merong mga like closely related na genus na pwedeng maging hybrid. Like lions, plus tigers. Na-realize nyo na ba yun? Ay, na-realize. Na-encounter. O yun, may liger. water ka. May liger, tapos may isa pinakalimutan ko eh. Pero they are not tawag doon, hindi sila reproductively viable. Like parang Mamamatay na ako. Like, basta hindi sila reproductively viable, hindi sila not viable. oo, legit. Diba? Kaya lang tayo nag-glamping kasi walang Meron din yan sa horses, if I'm not mistaken. Ganun. Hindi sila viable, parang hindi rin mag-survive yung nila in the long run. So bakit hindi rin C? Obviously hindi C kasi meron namang mga genus na Charot. from different continents, di ba? Di si ano yan, si Meron Barabas mga yan. lion sa Africa, may tiger sa Asia, Bengal tiger sa India, di ba? Ayun, tama, may nag-mention, sterile. They are not reproductively viable. No? Awa na lang sa inyo, Diyos na lang. Ayun, very good. Horse and donkey is equal to mule. Okay, next. Ay, oo. Nasa taas siya. Professor Makey encounters an unfamiliar organism and wishes to assign it First time. to a formal scientific name. Meron lang pala tayo yung Japan. So according to Linnaean binomial nomenclature, which of the following statements about the correct naming convention is accurate? Kay Biro. Buti na din si Biro. Okay, very good. Ang galing. So ayun yun yung sagot. Genus name comes first, capitalized, at followed ng specific epithet, lowercase, both italicized or underlined kung handwritten. So bakit tumali? Hindi naman 7 ang genus, di ba? Ito naman, hindi enough ang specific epithet. Kasi maraming specific epithet na magkakapareho. Ha? Like ang nag-iiba sa kanila is yung genus. Like napansin nyo ba? Tignan mo, Beth. Ano ba? Babaeng Jerusalem, ganito yung blush. Kunyari, yung specific epithet na indicus. Hindi naman halata. Wala ko. Like yun lang, maraming kaparehong may ganyan.
Kasi ibig sabihin nito, I think if I'm not mistaken, it's from India or something. Pwede ito, may puff pala ako. Nakaganon ka sa Like Pterocarpus. Ito yung pinakaling ginagamit sa amin sa bio sa UPD. Pterocarpus indicus. Which is, alam niyo ba kung ano to? Sa atin mo din naka-blast. Rush ng time na yun. Nara. Magawa ko na. Yun. Ang ating pambansang puno. Naka-eyelash extension pang ano. Ano ba meaning ng specific epithet? Specific epithet? Parang ano sa totoo lang, parang ang dami ring misconception na naturo sa amin nung high school. Pero nung pagdating ko ng UP, ang turo sa amin, genus, the specific epithet. Tapos yung dalawang yun, ang tawag doon, species. Kaya pansin nyo kanina dito, ayun no, yung species, kasama yung genus. Siyempre. Ang species, composed siya ng genus sa nomenclature, specific epithet. Kaya na naman eh. Just remember that. Okay, next question na. Shoot daw. Go. A biologist discovers a new rodent species in Australia. She notes it has characteristics similar to the quokka, Cetonix brachyurus, such as short tail and hopping locomotion. She assigns it to the genus Cetonix, but gives it a new specific epithet. So pinangalan niya itong Cetonix Mikey, which is, wait lang, ano lang yun? Color analysis muna kung anong bagay. Ano lang yan? Hypothetical name lang. So, Linjon yung tama. Kay Veronica yan, gaga. Aso yung green nila. Tapos sa atin yung white. Kasi pa sa'yo, ay ito ba? Si Jesus. Tingnan niya ate. Yan ata yung malaki. Akin ata to. Mas okay yan. Sa dry Bakit to no? Tingin. Ay, gago kayo sa sata to. Legit. Ay, hindi. Kanino to? Kasi talaga siya. Oh, talaga siya sa akin. Kasama. Sa akin to, sa akin ate. Ayun sa graduation. Ano sa 90 score. Preparing meeting. Wala na wala. Ito sa akin, ganda laki. Long gown. Sutana. Pag-interpret para magkaroon ng viable and non-sterile offspring. Tignan mo. Next. Ito pa ano yung pang-graduate. Wait lang, sasagot ako. Just want to say sama sa akin na yun mismo. Wait! Yes, oh my god, ang galing. It's letter B. Nasabi ko kanina, Masa baba na tama talaga to? at the molecular level, mas similar ang archaea dahil sa histones tapos sa sequences ng nucleotides nila sa ribosomal RNA. Ano yung tsura nito? Kaya mas similar siya genetically sa eukarya compared sa bacteria kahit pareho silang prokaryotic. Ito mali agad. X niya yun agad. Kasi ito maliit. Valuation is correct. Same lang to ng size na kuya. Ito medyo tricky to. Ay, thank you. Napipindot yung ano. Bakla! Putulan ang kamay. So ang tamang sagot ay B. Tandaan niyo yung ay wait, sorry. King Philip
came. Ay, wait, King Philip came over for Parang pala ng tali yan. food Saan yun nilagay soup. yung ano? Ayan. Family is nest. Family. Naka-nest siya within the order. Thank you. Pero mas specific ang Thank you. genus. But not necessarily the same genus. Wait, paano nga ba ito ulit? Ba't ito sinusuot? It is true. Uy, paano yan? True yun. Hindi siya ano, hindi siya A kasi mas broad ang orders kaysa sa family, di ba? Ayan o. Kasi order muna bago family. Di ba ako lang to? Ay, nakatuloy pala. So, kapag same na kayo ng family, most probably, ano na rin, di ba? Wait, tama ba? Or sabag ako? Arcad. Na-distract ako sa one of these days. Okay, last na. So, 3 organisms share the following. So, same sila ng family, different sila ng itong genera. This simply just refers to genus. So, alin dyan yung true? Ting down kita. Yes, ang galing. Oh my God, I'm so proud. So, they share, Yung lalaki sa harap, mga batang lalaki. Basta yun. they belong to different classes. So, tulit natin yung mnemonic. Ay, tingnan mo ako. Pati niyo naman ang costume ng animator. Di, O paano? So, saan mo kasi sabi ko, Sandy, meron daw po kami spotlight na ano, detachable. mas order. Ay, ano, Chantal, ito naman sa'yo. Pisadi! Pero, ay, diba? Ecological growth. Parang wala correlation dun sa ano. Pwede na, pwede na. Ano, trinay niya pala. Okay. 100 lang to ah. 100 So, yun lang yung ano, yung dito, hanggang dito na lang muna. Yung review session natin. Tapos, onting orientation lang din about Sentence Academy online tutorial. Ginagulog yung brown ko. Si Casey, meron So, na. if want nyo ba ako makita, you can enroll. Si Wait, Casey, visa na yan. you can enroll sa halagang 3,999 but regular rate yan. Pero, di ba, ang mahal-mahal ng gasolina ngayon. So, yung 3,999 magiging 299 lang. If, wait lang, if with high honors kayo, ito, or if group of 6, ano na lang, 2,499 na lang. Tapos marami ba kayo natutunan? I'm so sorry if masyado akong mabilis or like hindi nyo naintindihan yung mga sinasabi ko minsan kasi medyo kinakabahan ako, like sobrang kabado talaga. Pero I'm really grateful and happy na na-impart ko yung knowledge ko sa inyo, especially bio, favorite subject ko, and major ko. At ilang taon ko pang pagdudusahan sa UP. Ayun. Good luck guys good luck sa UPCAT. This August yun, di ba? Ayun, good luck sa UPCAT guys. Tapos sana makuha nyo yung priority program and campus na dream nyo. And maybe makita nyo pa ako next month. Who knows? Abang-abang na lang. Ano yan? Gagi, may online class pa. Ayun. Tapos na yan. Leave na ba ako? Yun lang guys. Bye-bye. Okay, bye.